I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Today is August 21, 2025. Naku po, mayroong pinos ang Pangulo, mga kababayan, nakikita nyo yan. Hindi na kayo nahiya. Hindi natin palalampasin ito. Pagpatuloy ang pagpapadala ng inyong ulat sa sumbong ng Pangulo. Patay kayo ngayon, mga kurakot kayo. Sama-sama natin bubuwagin ang katiwalian. OM guys, medyo napaka malaman ang ibig sabihin nito. Bubuwagin ang katiwalian. OM for the first time sa bansang Pilipinas, ang isang weak leader katumbas ng matapang, na may paninindigan sa sarili para sugpuin ang mga katiwalian sa pamahalaan nito, o kaya sa bansang Pilipinas na kumbaga dekada na nangyayari ang ganitong katiwalian. Ayan, si PBBM lang talaga ang may lakas loob na manita. Totoo yun. Sabi nga ni Senator Estrada, panahon pa yan ni dating panahon pa ni dating Rodrigo Duterte, itong mga ghost project na ito. So baybayan po natin at ipagpre po natin ang Pangulo. Protection and safety once again, mga kababayan. Panalangin po lang, no, para ingatan po ng Panginoon, dahil alam po natin maraming kaaway, maraming magagalit dito kay Pangulong Marcos Jr. dahil sa pagbubuwag na itong mga katiwalian, pagbubunyag niya ng mga katiwalaan sa pamahalaan sa Pilipinas, ika nga. So for sure yan, ingatan po siya ng Panginoon, at nang sa ganon matigil-tigilin itong mga pagnanakaw sa kaban ng bayan, mga kababayan, sa totoo lang. So ayan, yung bagong yung kanyang bagong post, mga bes, courtesy po ng ating mahal na Pangulo. Agay! Ito, tingnan nyo yan, pakinggan natin si Pangulong Marcos Jr. I'm getting very angry. This is what's happening here. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho. Wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. You know, if all of these projects were properly executed and implemented, ang laki nang nawala na problema sana sa atin at sa mga taong bayan. At saka mas magiging maayos hanggang irrigation, nakakapinsala pa sa mga local residents. So yes, I'm not disappointed, I'm angry. Talagang I'm thinking very hard to pipilahan natin sila na economic sabotage, because economic sabotage is very clearly. Talaga, Chairman, tingnan mo ito. Construction reinforced kami. Ito yun Nag-start na raw ng February. Contract was completion 100% na. Complete. Wow, lintik. See? Napanood nyo? Nakapagsalita siya ng isang salitang lintik. Kahit sino magagalit, di ba? Kahit sino magagalit. Biro mo, sinabi doon sa report, kumpleto. Tingnan nyo naman yan. Wala nga pang poste na itayo wala man lang graba o mang semento dyan. Grabe, ang tindi. Tinanga yung pera. Kahit sinong Pangulo, magagalit talaga. Totoo yun. So, abangan nyo po ang Pangulo. Humanda kayo talaga. Bubuwagin niya yan, yung mga katiwalain sa bansang Pilipinas. So, yun mga kababayan, para kumpleto, detalyado, panoorin nyo ito, yung pangalawang video niya. Ito na.
as of last month, June, ang report dito, 100% complete. At saka fully paid. Wala kaming makita na kahit isang hollow block, isang ng simento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. Walang ginawa na trabaho dito. Kung titignan niyo, kung abutin ng bahayan, daglag ka agad yung pader na yan. Hindi tatagal yan. So, substandard pa rin. Ang katakataka, hindi namin mahanap itong kontratang ito. So, hinahanap pa rin namin. Kaya hindi na namin malaman. Kasi siguro sinabcontract ng gusto. Ito ghost project talaga ito. Wala talagang ginawa. Kahit isa. Ni minsan. Sinabihan daw si chairman na umpisahan. Tapos umatras din. Ano? Sinabi, nagpatulong daw sa barangay. At sabi, sisimula na ito. Ngunit, after a while, 220 meters. 220 meters dapat ang ilalagay dito na flood protection. Pagkatapos, sinabi sa barangay na magpapatulong para ilalagay nila yung project. Tapos umatras din. Sinabi after a while, di na matutuloy. So, siguro nabayaran na. Kaya tumatras na. Di bale, sige chairman, titignan natin ito. Ayusin natin. Titiyakin natin na yung mga kontraktor, hindi lang sa managot sila. Kung hindi, gawin nila. Yun dapat na nila ng trabaho. Kawawa naman itong mga nababaha. Alright, anyway, that's another example of the kind of problems that we have been facing since we put up the website. Ang dami talagang sumusulat, and this is a perfect example of the abuse that is being done by some of these contractors. And this is not, unfortunately, hindi lang ito na project na ganito. Kailangan pa natin tignan na mabuti lahat ng mga iba. At mukhang nakakalungkot, pero ang dami pang iba na sa aming palagay, ganito rin, na ganitong kalaki na project, 220 meters, 55 million ang kontrata, walang nagawa. Kahit ano, walang nagawa. Hindi man nakapagpala kahit isa lang pa. Okay, so we'll keep going. And very ongoing naman yung ating mga investigation. Pinag-aaralan namin lahat, tinitignan namin lahat ng mga sinusumbong sa amin. And we will not stop. We will keep going until ma-identify na mabuti at makasuhan na mabuti lahat itong mga kontraktor at kung sino man ang mga nakakuha ng kontrata. Baha po talaga. Baha po talaga. Dinaas ko dito hanggang dito po talaga baha. Siyempre po, lilikas kami dito, magtatanggal ng gamit, iaangat na. Kaya po talaga yan, yung pag po talaga natapos siya, mapakalaking tulong sa amin yun. Pero nyo yung sambahay ko po, nakaangat siya eh. Mas mataas siya dyan sa gawin na yan, kasi pinaangat na namin yun. Pinatambakan ko para di siya bumabaha. Matagal na pala yung project. Di na kaagad nagawa ng ano. Kasi siyempre nakakaano yun. Kasi gusto talaga namin matapos siya gawa ng hindi namin alam kung tatamaan yung bahay. Yan po yan eh. Sabi, okay lang naman kami kahit tamaan yung bahay. Sa gobyerno to eh. Yan ang naman katuwiran namin dyan eh. Kaya salamat pag di tinamaan yung bahay. Pero gusto tayo matapos yan kasi yung irrigation yan, pag nagsabay-sabay ang atin yan, talagang babae. Kahit sabihin natin kailangan patapos talaga para pare-parehas po kaming mano rito, mapanatag. Babahain po kami pag po hindi po ginawa po yung proyekto po na yun sa kabila. Bumabaha po yung hanggang loob po, bumabaha po. Hindi po kayo lumilikas din po pag po sobrang lalim na po ng tubig. Sana po dire-diretso po yung gawa nila para po hindi na po humupa yung tubig papunta po dito sa loob namin. Nalulungkot po ako pag po hindi po nila talaga ginawa yung sapa. Kasi po malaking tulong po talaga po sa amin pag po nalagyan po ng flood control po yung gilid. Hindi na po kami babahain. Gusto po namin panagot po pong mahawak po ng pag po hindi po natuloy. Sana po BBM, sana po bigyan niyo po ako ng tulong para po gumanda po itong lugar po namin dito po sa Bulacan.
Oh, narinig nyo yung sinabi ng Pangulo. Bira lang na hindi po natin nakikita nagmura yan. Pero isang words lang naman, di ba? Lintik, sabi niya ganon. Doon pa lang, ha? So, nagagalit talaga siya ng kahit sino, mga kababayan, magagalit ka talaga. Eh yan, oh, ghost project nga eh. Biro mo, matapos-tapos mo nakuha yung pera, tapos wala man lang poste na naitayo or malaking nauumpisahan ang proyekto, wala eh. Oh, anong sabi niya? Magpapal po siya ng economic sabotage. Bubuwagin niya ang mga tiwaling opisyal or sino mga salot sa lipunan, oh, di ba? Medyo mahirap yung words na yun, yung bubuwagin. Ibig sabihin, seryoso talaga siya, mga kababayan. Kaya, natitrigger yung mga kurakot ngayon, mga bes. Ha? Oh, kaya, well, nakikita nyo sa Pangulo, kahit sobrang inis niya, nandoon, tumawa pa rin. Pero yung tawa niya yun, may halong inis talaga. Kahit sinong Pangulo, matapos-tapos mo, magbigay ka ng pundo, ang ganda ng usapan mo, tapos ganun ang ginawa mo, matalagang lintik ang lalabas sa bunganga mo, di ba? Oh, wala naman siyang, minurang tao, pero lintik lang ang walang ganti. So, yun mga kababayan, kawawa din naman ang ating mga kababayan na Bulakenyo dyan. Grabe sa speech, sa excuse lang ni Senator Lacson kahapon halos Bulacan yata ang pinaka notorious na mga ghost project. At saka dyan sa Occidental Mindoro, nako po. Kaya sa totoo lang, sabi ni Senator Jinggoy Estrada, mga kababayan, panahon pa ni Digong. So, ibig sabihin, yung mga flood control pala ni Digong, maraming ghost project doon. Dahil hindi niya naman, kumbaga, in-inspection Kaya ito si PBBM, talagang sabi ko sa inyo, metikuloso, ay talagang mayroon na kasing isang alam. Alam na alam niya ang nangyayari. Dahil may kurakot na nangyayari, kaya in-inspection niya yan. Sa mga big project niya talaga. Wala talaga kayong ligtas dyan dahil minumonitor niya po yan. So ngayon, dahil nagsumbong sa kanyang sekretary, talaga namang naipublish sa social media. Buti nga sa inyo yan. O, di ba? Ganun pa man, mga kababayan, sabi nga ng isang video natin, sa mapapalitan si Secretary Bunuan, kaya hintayin natin ang desisyon ng Pangulo, talagang papalitan siya. Sabi nga ni Kiko Pangilinan, mag-resign na lang siya. At ganun din ito si yung isang, kung si Benitez ba ito? Depende sa desisyon ng Pangulo, hintayin po natin. So, yun, mga bes, ano po ang komento nyo dito? See you again on my next upload. So, bye-byean po natin at tulungan po natin ang Pangulo sa pamamagitan nating dasal, mga kababayan, protection and safety sa kanyang trabaho araw-araw, kasama po ang kanyang buong pamilya. Siyempre, pagdasal din natin na maayos lahat ito at mahinto na itong korupsyon sa bansang Pilipinas. Dekada na po ito. Wala lang kasing may lakas loob na manita. Si PBBM lang ang matapang. Yan po ang katumbas ng isang weak leader. Yung katapangan. Harap-harapan, ika nga, social media, international pa. Buong mundo pa. Kaya, so yun, mga besa. Thank you for watching. See you again on my next upload. Bye-bye-bye and babos. God bless Philippines.